Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,511-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Isang nakakabahalang pakiramdam ang bumangon sa puso ni Alvin matapos niyang mapansin ang abnormal na kilos ni Nicole. Wala siyang duda na ang kanilang buhay ay nasa panganib. Kung hindi, ang isang makapangyarihang demi-saint na tulad niya ay hindi magmamadaling umalis. Salamat sa mga mambabasa. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, labis na nabalisa si Alvin. Hindi pa nga siya isang walang kapantay na top advanced supreme god. Bagamat malapit na siyang maging isang walang kapantay na top advanced supreme god, alam niyang ang pagkakaiba ng lakas niya at ng isang walang kapantay na top advanced supreme god ay parang isang malaking bangin. Lalo na't ang isang supreme powerhouse, kahit ang isang walang kapantay na top advanced supreme god na nakaintindi na ng batas hanggang sa pinakamataas na antas ay kayang pumatay sa kanya sa wala pang 10 galaw kahit na lumaban pa siya ng buong lakas. Ito na ba ang katapusan? Hindi, marami pa akong hindi natutupad na mga hiling. At hindi pa rin gising si Kelly. Parang mga langgam ang kumagat sa puso ni Alvin habang iniisip niya ito. Para makaramdam ng panganib si Nicole, dapat ay may kahit ilang demi-saint o isang saint na kasunod nila. Little Alvin, ibaba kita maya-maya. Kailangan mong pumunta sa Jade Tide Heavenly Mansion ng mag-isa. Sundan ang direksyong ito, at makakarating ka sa Jade Tide Heavenly Mansion. Gayunpaman, dapat kang lumiko ng ilang beses habang papunta ka roon. Nakita ka nga pala ng miyembro ng angkan ng Fuller na kasama ko. Natatakot ako na baka pumunta siya kapag nalaman niyang wala ka sa tabi ko. Sabi ni Nicole kay Alvin. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Alvin. Hindi siya natatakot sa kamatayan, ngunit kung mananatili siya kay Nicole, alam niyang mawawala ng saysay ang kanyang kamatayan. Gayunpaman, nagtanong pa rin siya sa pamamagitan ng voice transmission, Sister Nicole, paano kita matutulungan? Bumantong hininga ng malalim si Nicole at sumagot sa pamamagitan ng voice transmission, wala kang magagawa. Kung mamamatay ako, babagsak ang Darfield clan. Ang iba ay kailangang umasa sa kanilang sarili para suportahan ang clan. Hindi mapakali si Alvin nang marinig ang mga pesimistikong salita ni Nicole. Sabi niya, Sister Nicole, maaari mo bang sabihin sa akin? Bago pa matapos ni Alvin ang kanyang mga sasabihin, sumingit si Nicole at sinabing, Little Alvin, maghihiwalay na tayo rito. Papalapit na ang matandang lalaking iyon mula sa angkan ng Fuller. Malalim ang aking galit sa kanya. Naglarin siya ng dalawang makapangyarihang kapantay niya. Gayunpaman, hindi magiging madali para sa kanila na panatilihin ako. Habang nagsasalita si Nicole, naramdaman ni Alvin ang isang di nakikitang puwersa na nagtutulak sa kanya palayo kay Nicole. Pagkatapos niyang mapunta sa isang bundok sa kagubatan, pinatatag niya ang kanyang mga paa at mabilis na naglakbay sa ibang direksyon. Gayunpaman, bago pa man makalayo si Alvin, 3 sipol ang umalangaw-ngaw sa hangin. 3 demi-saint. Agad na naging malungkot ang ekspresyon ni Alvin. Nakaramdam siya ng kawalan ng kakayahan dahil wala siyang magawa para kay Nicole. Dapat muna akong bumalik sa angkan ng Darfield. Umaasa na lang ako na ligtas si Sister Nicole. Dapat kahit papaano ay kaya ng isang demi-saint na tulad niya na ipagtanggol ang sarili niya, di ba? Gayunpaman, 3 demi-saint ang kaharap niya, ang angkan ng Fuller. Naisip ni Alvin Silanyo, ang lalaking nakasalubong nila kanina sa lugar ng transportasyon. May mga alitan si Sister Nicole sa angkan ng Fuller, hindi nakakapagtaka na naging napakasama niya kanina. Malamang ay inalerto niya ang demi-saint mula sa angkan ng Fuller. Patuloy na nag-iisip si Alvin. Naisip niya na hindi pinatay ni Nicole Silanyo kanina sa transportasyon dahil nasa teritoryo sila ng Asher Cloud Saint Sect. Dahil tila Silanyo ang namamahala sa lugar ng transportasyon, malinaw na ang angkan ng Fuller ay nasa ilalim ng Asher Cloud Saint Sect. Kung papatayin niya Silanyo, katumbas ito ng pagsampal sa Asher Cloud Saint Sect. Higit sa lahat, dahil siya ang magiging kasalanan sa pagpatay kay Lanyo, maaaring hindi siya protektahan ng Jade Tide Heavenly Mansion. Maglihis ako ng direksyon bilang pag-iingat. Naging maingat si Alvin at lumihis ng ilang direksyon habang naglalakbay kahit hindi niya inakala na susundan siya ng 3 demi-saint.
Pagkalipas ng kalahating araw, sa wakas ay nakapasok na si Alvin sa teritoryo ng Jade Tide Heavenly Mansion. Bagamat may sarili ring motibo si Nicole sa pagiging mabait kay Alvin, nararamdaman din niya na taos-puso ito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng responsibilidad sa sitwasyon ni Nicole. Tutal, hindi naman niya makakasalubong ang miyembro ng angkan ng Fuller kung hindi niya hiniling na samahan siya sa God-defying world. Sister Nicole, kung may mangyari sa iyo, pangako kong ipaghihiganti kita kapag lumakas na ako. Naisip ni Alvin sa sarili habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa hanggaring pumatay. Pagkalipas ng halos isang oras, sa wakas ay nakita ni Alvin ang balangkas ng Tourmaline Holy City sa kanyang harapan. Bumilis siya at lumipad lampas sa Tourmaline Holy City patungo sa pangunahing lupain ng angkan ng Darfield. Magkakaroon ng kaguluhan kapag nalaman ng angkan ng Darfield na nasa problema si Sister Nicole. Iniisip ko kung makakaapekto ito sa ating paglalakbay patungo sa Realm of Origin. Sana ay hindi. Magiging maayos ang lahat. Sigurado akong makakapunta pa rin ako sa Realm of Origin kung ipapaliwanag ko ang aking sarili sa sugo ng Jade Tide Heavenly Mansion. Alam ni Alvin na ang Realm of Origin ay isang malaking oportunidad para sa kanya. Kung mahusay ang kanyang pagganap, maaaring i-recruit siya ng Jade Tide Heavenly Mansion. Tutal, may pagkakaiba ang aktibong pagsali sa Jade Tide Heavenly Mansion at ang pagiging i-recruit ng Jade Tide Heavenly Mansion. Sister Nicole, huwag mo akong sisihin kung aalis ako sa angkan ng Darfield. Alam mo naman sa simula pa lang na ang angkan ng Darfield ay isang tontungan lamang para sa akin upang sumali sa isang mas malakas na puwersa. Mas madali para sa akin na lumakas kung sasali ako sa Jade Tide Heavenly Mansion. Dahil dyan, mas mabilis din kitang mapaghigantihan. Naisip ni Alvin sa sarili habang lumalapag siya sa harap ng ari-arian ng angkan ng Darfield. 4,512. Bilang dakilang kagalang-galang na nakatatanda ng angkan ng Darfield, natural lamang na malayang makapasok at makalabas si Alvin sa lupain ng angkan ng Darfield. Magalang na binati ng mga nagpapatrulyang miyembro ng angkan si Alvin nang sila ay magkita. Hindi nag-aksaya ng oras si Alvin at nagpadala ng mensahe kay Bennett, ang pinuno ng angkan ng Darfield, pagkatapos niyang pumasok sa lupain ng angkan ng Darfield. Pinuno ng angkan na si Darfield, nasaan ka? Kagalang-galang na Elder Alvin. Nakabalik na ba kayo ng matandang ninuno? Sandaling natigilan si Alvin sa tugon ni Bennett. Pagkatapos, mabilis siyang sumagot, leader ng angkan na si Darfield, ako lang mag-isa ang bumalik. Nasaan ka? May mahalaga akong iuulat. Nasa cultivation ground ko ako. Tumugon si Alvin at mabilis na nagtungo sa cultivation ground ni Bennett. Kasabay nito, sinubukan niyang pakalmayan ang sarili. Mukhang normal lang si Darfield, ang pinuno ng angkan. Ibig sabihin, buhay pa si Sister Nicole. Tutal, siguradong isa siya sa mga unang makakaalam kung mabasag ang soul card ni Sister Nicole. Ang soul card ay parang isang soul pearl, na sumasalamin sa buhay ng may-ari nito. Gayunpaman, hindi tulad ng soul pearls, ang enerhiya sa mga soul card ay hindi mawawala sa paglipas ng panahon. Kapag namatay ang may-ari, saka lamang mawawala ang enerhiya sa soul card, na magiging sanhi ng pagkabasag ng soul card. Nang makita ni Bennett si Alvin na sumusugod palapit, nagtanong siya ng may pagtataka, kagalang-galang na Elder Alvin, anong problema? Hindi naisip ni Bennett na kakaiba na dumating si Alvin ng mag-isa. Ipinapalagay niya na bumalik na si Nicole sa kanyang cultivation ground. Pinuno ng angkan na si Darfield, buo pa ba ang soul card ni Sister Nicole? Bago umalis sina Nicole at Alvin sa angkan ng Darfield, nalaman na nina Bennett at ng 3 antas 4 na pinakamataas na kapangyarihan ng angkan ng Darfield na kinilala ni Nicole si Alvin bilang kanyang nakababatang kapatid. Dahil dito, alam ni Bennett na tinutukoy ni Alvin si Nicole nang marinig niya ang mga salitang Sister Nicole. Gayunpaman, nang maunawaan niya ang kahulugan ng mga salita ni Alvin, lubhang nagbago ang kanyang ekspresyon. Tumingin siya kay Alvin at nagtanong, anong ibig mong sabihin, kagalang-galang na Elder Alvin? May nangyari ba sa matandang ninuno sa mundo ng mga sumuway sa Diyos? Ang mundo ng mga Diyos na sumusuway ay isa sa 18 gitnang mundo. Sinasabing ito ay nasa ilalim ng proteksyon ng isang santo at pinamumunuan ng maraming demi-saint. Kung ang mundo ng mga Diyos na sumusuway ay may masamang balak, maaaring hindi makatakas si Nicole. Hindi ka kinontak ni Sister Nicole.
Tanong ni Alvin. Nangangahulugan ito na maaaring hindi talaga nagpadala ng mensahe si Nicole o kaya naman ay naharang ang kanyang mensahe. Kagalang-galang na Elder Alvin, ano nga ba ang eksaktong nangyari? Tanong ni Bennett na may bahid ng pagkainip habang ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa pagkabalisa. Si Nicole lang naman ang nag-iisang demi-saint sa angkan ng Darfield. Kung wala si Nicole, paano mapapanatili ng angkan ng Darfield ang katayuan nito bilang isang puwersang may ranggong demi-saint? Pinuno ng angkan. Ikinwento ni Alvin ang nangyari pagkatapos nilang bumalik ni Nicole mula sa mundo ng mga Diyos na sumaway. Pagkatapos niya, idinagdag niya, hindi makatuwiran na hindi siya nagpadala ng mensahe pabalik kung isasaalang-alang ang nangyari. Paano siya makakapagpadala ng mensahe? Sabi ni Bennett habang umiiling na may madilim na ekspresyon sa mukha, ang Azure Cloud Saint Sect ay nagtayo ng mga formasayon sa kanilang mga teritoryo na humaharang sa lahat ng uri ng komunikasyon. Gayun din, ang Jade Tide Heavenly Mansion ay mayroon ding mga formasyong ito sa mga teritoryo nito. Isa lamang itong paraan para ideklara ng mga puwersang nasa ranggo ng santo ang soberanya sa kanilang mga teritoryo. Maya-maya, bahagyang humupo ang ekspresyon ni Bennett bago niya sinabi kay Alvin, nakipag-ugnayan lang ako sa elder na namamahala sa pagsubaybay sa mga soul card sa angkan ng Darfield. Buo pa rin ang soul card ng matandang ninuno. Ligtas pa siya sa ngayon. Maya-maya, sinabi niya, kagalang-galang na Elder Alvin, ang sugo mula sa Jade Tide Heavenly Mansion ay maghahatid sa inyo at sa isa pang kagalang-galang na Elder bukas ng umaga. Dapat kayong magpahinga at maghanda para sa inyong paglalakbay bukas. Sige, sabi ni Alvin habang nakahinga ng maluwag. May posibilidad na matagumpay na makatakas si Nicole mula sa tatlong demi-saint. Sa kasamaang palad, kahit hindi niya magawa, wala siyang magagawa para tulungan siya. Pagkatapos umalis ni Alvin, nagpadala si Bennett ng mensahe sa tatlong level 4 supreme powerhouses ng Darfield clan. Labis siyang nababalisa nang maisip niya si Bennett na kasalukuyang nahaharap sa sitwasyon ng buhay o kamatayan. Hindi nakakagulat, ang ekspresyon ng tatlong level 4 supreme powerhouse ng Darfield clan ay naging malungkot nang marinig nila ang nangyari. Bumantong hininga ang isang matandang lalaki, isang level 4 supreme powerhouse na siyang elder ni Nicole. Natuklasan ba si Little Nicole ng isang miyembro ng angkan ng Fuller sa teritoryo ng Azure Cloud Saint Sect? Nako! Nasa malaking problema siya ngayon. Isa pang level 4 supreme powerhouse, isang lalaking nasa katanghaliang gulang, ang nagsabi, hindi dapat pumunta ang pinsan kong kapatid sa God-defying world. Ito ay dulot ni Alvin. Isa siyang sumpa sa ating Darfield clan. Ang ikatlong antas apat na supreme powerhouse, isang magandang babae, ay nagsabi, ano ang punto ng pagsasabi ng mga salitang ito? Si Sister Nicole ay kusang pumunta sa God-defying world. Sa tingin mo ba ay mapipilit siya ni Alvin, na hindi isang supreme powerhouse, na gumawa ng isang bagay na ayaw niyang gawin? Nakakatawa para sa iyo na sisihin siya dahil lang sa nakatagpo siya ng panganib noong siya ay bumalik mula sa God-defying world. Kapag umalis ka sa Darfield clan, dapat mong malaman na ang iyong kaligtasan ay hindi 100% garantisado. Sino ang nakakaalam kung makakasalubong mo ang isang baliw na saint? Sa anumang kaso, naniniwala akong hindi inaasahan ni Alvin na mangyayari rin ang isang bagay na tulad nito. Hindi naman sa hindi mo alam ang tungkol sa alitan sa pagitan ni Sister Nicole at ng angkan ng Fuller. Sa palagay ko ay walang kinalaman si Alvin sa bagay na ito. Ang magandang babae ay hindi orihinal na miyembro ng angkan ng Darfield. Naging kaibigan niya si Nicole nang umalis si Nicole sa angkan ng Darfield upang makakuha ng karanasan. Naging malapit ang dalawa at itinuring ang isa't isa na parang magkapatid. Nang bumalik si Nicole sa angkan ng Darfield, dinala niya ang magandang babae, na isang cultivator na walang sekta, pabalik sa angkan. Dahil dito, nakakuha ang angkan ng Darfield ng isa pang pinakamataas na kapangyarihan, na pangalawa lamang kay Nicole. Marahil dahil sa lakas ng magandang babae, nanatiling tahimik ang lalaking nasa katanghaliang gulang pagkatapos niyang magsalita. Sabi ng matandang lalaking may puting balbas, hindi pa ito ang tamang panahon para makipagtalo. Dapat nating gamitin ang ating mga koneksyon at kontaken ang lahat ng ating mga kakampi sa teritoryo ng Azure Cloud Saint Sect para hanapin si Little Nicole. Nang marinig ang mga salitang ito, sa wakas ay medyo kumalma si Bennett. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon.
Lumuhad siya at sumigaw sa kawalan ng pag-asa, matandang ninuno. Nang makita ito, nagbago rin ang ekspresyon ng tatlong pinakamataas na makapangyarihang nilalang. Sa isang kisap mata, nawala sila at muling lumitaw sa bulwagan kung saan nakalagak ang mga soul card ng mga matataas na ranggong miyembro ng angkan. Nang makita nilang nabasag na ang soul card na nakalagay sa pinakamataas na posisyon, napasigaw sila sa dalamhati. Little Nicole. Ate Nicole. Pinsan kong kapatid. Labis ang kawalan ng pag-asa ng mga matataas na miyembro ng angkan Darfield nang matuklasan nilang namatay si Nicole, ang haligi ng kanilang angkan ng Darfield. Nanatili sa kanilang paligid ang balita ng pagkamatay kaya hindi alam ng mga iginagalang na matatanda ang kanyang pagkamatay. Dahil dito, hindi rin alam ni Alvin ang pagkamatay ni Nicole. Nagpa siya ang mga matataas na miyembro ng angkan ni Darfield na ilihim muna ang pagkamatay ni Nicole dahil alam nilang magdudulot ito ng kaguluhan sa angkan. Gayunpaman, alam nilang sandali na lamang bago kumalat ang balita. Tutal, kahit wala silang gawin, tiyak na ipagmamalaki ng mga demi-saint na pumatay kay Nicole ang kanyang ginawa. Bumuhos ng malakas ang dugo mula sa langit patungo sa tigang na lupain. Isang nakakatakot na sigaw ang paulit-ulit na umalangaw-ngaw habang kumikislap ang iba't ibang kulay ng mga ilaw sa kalangitan. Kahit na tumigil na ang pagkislap ng mga ilaw, patuloy pa rin ang pag-ulan ng dugo sa lupain. Ang mga penomenong ito ay makikita ng lahat sa layong 10,000 milya. Maraming mga may kapangyarihan ang bumaantong hininga ng malalim habang pinapanood ang mga penomenong ito. Isang demi-santo na bihasa sa batas ng buhay ang namatay. 4,513. Inaasahan ni Alvin ang magandang balita bago siya umalis sa angkan ng Darfield. Sa kasamaang palad, nalaman niya na si Nicole, ang haligi ng angkan ng Darfield, ay bumagsak kahapon. Matapos ipaalam ang balita kay Alvin, ipinaalala ni Bennett. Ang pinuno ng angkan ng Darfield, sa ngayon, tanging ang mga matataas na miyembro ng angkan ng Darfield ang nakakaalam nito. Ikaw lang ang tanging nakakaalam nito sa mga iginagalang na matatanda. Pakiusap, ilihim mo ang bagay na ito. Kailangan ng angkan ng Darfield ng oras para maghanda para sa mga kahihinatnan na darating pagkatapos ng pagkamatay ng matandang ninuno. Patuloy na sinabi ni Bennett na pagpasyahan naming sabihin ito sa iyo dahil sa relasyon mo sa matandang ninuno. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Kahit na hindi sumama sa iyo ang matandang ninuno sa God-defying world, sandali na lang bago kumilos ang angkan ng Fuller laban sa matandang ninuno. Dapat kang tumuon sa Realm of Origin. Maaaring ibigay pa ng Jade Tide Heavenly Mansion ang iyong hiling kung mahusay kang gaganap. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa Darfield Clan. Hindi naman kami basta-basta na lang susuko. Patuloy na umalangaw-ngaw sa isipan ni Alvin ang mga salita ni Bennett kahit na matapos niyang iwan ang angkan ng Darfield kasama ang sugo ng Jade Tide Heavenly Mansion. Tahimik siya habang sumasakay sa lumilipad na barko kasama ang dalawa pang revered elder. Sa pagkakataong ito, hindi isinama ni Alvin si Tate. Ipapatawag niya si Tate kung matagumpay itong makakasali sa Jade Tide Heavenly Mansion. Bago umalis sa angkan ni Darfield, inalok niya na itaas ang Blood Oath ng Heaven Vault para makaalis si Tate. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Tate. Matapos sundan si Alvin, marami siyang nakuha na mga bagay na pangarap niya lang noon. Dahil dito, handa siyang maghintay at magpatuloy sa paglilingkod kay Alvin. Ang sugo ng Jade Tide Heavenly Mansion ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mahabang puting roba. Pagkatapos sumakay sa lumilipad na barko, umuo siya nang nakakross ang mga paa sa tapat ni Alvin at ng iba pa. Sa oras na ito, isa sa mga iginagalang na elder ng angkan ng Darfield, isang binata na nakasuot ng mahabang berdeng damit na nakaupo sa tabi ni Alvin, ay bumati kay Alvin at masiglang nagsabi, "Dakilang iginagalang na elder, narinig kong naunawaan mo na ang sword daw hanggang sa ika-6 na yugto. Maaari mo ba akong bigyan ng payo tungkol sa sword daw kapag gusto mo?" Nagising si Alvin dahil sa boses ng binata na nakaberde. Tiningnan niya ang binata at tahimik na tumango. "Salamat, dakilang kagalang-galang na elder. Siya nga pala, parang hindi ko pa nasabi sa iyo, pero ang pangalan ko ay Alex," sabi ng binata na nakaberde. Pagkatapos, ngumiti siya ng may paghingi ng tawad bago nagpatuloy sa pagsasalita, "Humihingi ako ng paumanhin sa pag-abala sa iyong mga iniisip. May iwan muna kita rito." Napansin ni Alex na naputol niya ang iniisip ni Alvin kanina, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili.
Sumali na siya sa angkan ng Darfield kalaunan, ngunit narinig niya na ang Grand Revered Elder ng angkan ng Darfield ay malapit nang maging isang walang kapantay na top advanced supreme god. Alam niyang bihira ang ganitong tao kahit sa isang puwersang may ranggong santo tulad ng Jade Tide Heavenly Mansion. Isa rin siyang prodigy, ngunit si Alvin ay nasa ibang antas. Ang isa pang iginagalang na elder ng angkan ng Darfield ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mahabang itim na damit. Inilagay niya ang isang tila ordinaryong espada na naglalabas ng mahinang divine energy sa kanyang kondongan habang nakaupo siyang nakakross ang mga paa. Humarap si Alex sa lalaking nasa katanghaliang gulang at aswal na sinabi, "Kagalang-galang na Elder Lando, anong ginagawa mo? Naaalala ko na gumamit ka ng isang pangunahing banal na artifact noong naglaban tayo dati, hindi isang ordinaryong espada." Iminulat ni Lando, ang lalaking nasa katanghaliang gulang, ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Alex at sinabing, "Kagalang-galang na Elder Alex, kahit bago pa ako magkaroon ng isang pangunahing banal na artifact, ang espadang ito ay matagal ko nang kasama. Noong ako ay mahina pa, nakuha ko ang espadang ito mula sa pamana na minana ko mula sa isang tagapagtatanim ng espada. Dahil sa espadang ito, nagawa ng aking sword daw na malampasan ang sa tagapagtatanim ng espada na iyon. Ang espadang ito ay maituturing na aking tagapagturo at ang pinagmumula ng aking inspirasyon. Kaya naman, tuwing nauunawaan ko ang sword daw, inilalabas ko ito. Sa kasamaang palad, habang lumilipas ang panahon, unti-unti akong nawawala ng inspirasyon dito. Marahil, hindi magtatagal at ito ay nasa isang sulok ng aking spatial ring na natatakpan ng alikabok." Ang mga salita ni Lando sa huli ay isang metapora. Tutal, walang kahit isang butil ng alikabok ang makakalusot sa isang spatial ring. Kamangha-mangha. Tila iba-iba ang paraan ng pag-unawa ng bawat isa sa sword daw. Ako naman, umaasa ako sa aking imahinasyon para maunawaan ang sword daw. Gayunpaman, ang pundasyon ng aking sword daw ay nagmula sa aking nakatatanda, nakangiting sabi ni Alex, "Medyo katulad mo, ang aking sword daw ay nalampasan din ang aking nakatatanda." Tila ito ay isang kaso ng paglampas ng estudyante sa guro para sa ating dalawa. Tumigil si Alex at sumulyap kay Alvin, nakaupo nang nakakross ang mga paa, bago niya hininaan ang kanyang boses at sinabi sa mahinang tono, "Siguro ay mas nalampasan ng dakilang kagalang-galang na elder ang kanyang Panginoon kaysa sa ating dalawa." Tumanggaw si Lando bilang pagsang-ayon. Walang duda tungkol dyan. Tutal, naunawaan na ng dakilang kagalang-galang na elder ang sword daw hanggang sa ika-6 na yugto. Sa pagkakataong ito, si Alvin, na nakarinig ng pag-uusap ng dalawa, ay nagmulat ng kanyang mga mata. Sinabi niya sa kanila, "Hindi, mali kayo. Hindi ko pa nalalagpasan ang sword daw ng aking Panginoon. Dapat ay naunawaan na ng aking Panginoon ang sword daw kahit man lang hanggang ika-7 yugto." Nanlaki ang mga mata ni na Alex at Lando sa gulat at hindi makapaniwala nang marinig ang mga sinabi ni Alvin. Kasabay nito, ang sugo ng Jade Tide Heavenly Mansion, na nakaupo nang nakakross ang mga paa at nakapikit hanggang ngayon, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata at bumangon. Sa isang kisap mata, lumitaw siya sa harap ni Alvin at nagtanong, "Kagalang-galang na Elder Alvin, totoo ba ang sinabi mo?" Tumanggaw si Alvin habang sumasagot, "Oo. Wala akong dahilan para magsinungaling. Noong nasa ika-4 na yugto ang aking sword daw, ang sword daw ng aking Panginoon ay nasa kasalukuyan kong yugto na." Noon pa man ay hinahangaan na ni Alvin ang kanyang Panginoon, si Bert Ing. Dahil sa iba't ibang hindi inaasahang pagkikita nito, mas mataas ang kanyang cultivation base kaysa kay Bert Ing. Gayunpaman, ang kanyang sword daw ay palaging nasa likod ni Bert Ing. Dati, tuwing iniisip niya na nalampasan na ng kanyang sword daw ang kanyang Panginoon, mabilis siyang nawawala ng pakialam sa ideyang iyon kapag nagkita sila. Mas naging magalang ang tono ng sugo habang patuloy siyang nagtatanong, "Batay sa aking kaalaman, dalawa lamang ang mga santo na nakakaintindi ng sword daw hanggang sa ika-7 yugto. Maaari ko bang malaman kung sino ang inyong Panginoon?" Umiling si Alvin. "Ang aking Panginoon ay hindi isa sa dalawang santo." Sa loob-loob ng sugo ay nag-isip-isip, kung ganoon nga, ang kanyang Panginoon ay tiyak na isang nag-iisang santo.
Kasunod nito, magiliw na sinabi ng sugo, kagalang-galang na Elder Alvin, kung mahusay kang gaganap sa Realm of Origin, tiyak na hindi ka aapihin ng Jade Tide Heavenly Mansion. Salamat sa paalala, Senior. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, sagot ni Alvin. Ang pangalan ko ay Minyo. Maaari mo akong tawaging kapatid na ho. Sino ang nakakaalam? Marahil, sasali ka na sa Jade Tide Heavenly Mansion sa lalong madaling panahon, nakangiting sabi ni Minyo. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni na Alvin at ng dalawa pa ang pangalan ni Minyo. 4,514. Si Minyo ay medyo magalang at masigasig kay Alvin habang sila ay naglalakbay. Ito ay dahil napagpasyahan niya na ang Panginoon ni Alvin ay isang santo matapos niyang marinig na naunawaan na ng Panginoon ni Alvin ang sword daw hanggang sa ika-7 yugto. Salamat sa mga mambabasa. Likas na naiinggit sina Alex at Lando kay Alvin, ngunit alam din nila na hindi sila maihahambing sa kanya. Naisip din nila na ang Panginoon ni Alvin ay tiyak na napakalakas matapos malaman na naunawaan na nito ang sword daw hanggang sa ika-7 yugto. Sa kanilang palagay, kahit na hindi ito isang santo at hindi pa naunawaan ang batas hanggang sa pinakamataas na antas, dapat pa rin itong maging walang talo sa mga demi-saint. Samantala, si Alvin ay nagdadalamati pa rin para kay Nicole. Sister Nicole, hindi sana siya namatay kung hindi siya sumama sa akin sa God-defying world, naisip ni Alvin sa sarili, puno ng pagsisisi at pagkakasala. Sa sumunod na sandali, nag-alab ang kanyang mga mata sa apoy ng galit habang nanunumpa sa loob-loob niya, Sister Nicole, magpahinga ka na. Tiyak na ipaghihiganti kita kapag sapat na ang aking lakas. Alam ni Alvin na hindi niya hahayaang pigilan siya ng kanyang kalungkutan. Kung maaapektuhan nito ang kanyang pag-unlad, hindi siya kailanman magiging mas malakas upang ipaghiganti si Nicole. Ang Realm of Origin ang pagkakataon ko para patunayan ang sarili ko sa Jade Tide Heavenly Mansion. Kung mapahanga ko sila gamit ang aking lakas, hindi lang ako magkakaroon ng pag-asa na mailigtas si Kelly, kundi maaari rin akong makatanggap ng mga cultivation resources na kailangan ko mula sa kanila. Hindi na kailangang sabihin pa, ang isang puwersang may ranggong santo tulad ng Jade Tide Heavenly Mansion ay natural na nagtataglay ng masaganang yaman na pangarap lamang ng mga ordinaryong tao. Bukod dito, may mga bulong-bulungan na mayroong 2 santo sa Jade Tide Heavenly Mansion. Kung totoo ang mga bulong-bulungan, bilang ang nangingibabaw na puwersa sa Sacred Lighting Realm, ang mga yaman nito ay maaaring higaitan pa ang lahat ng yaman sa God-defying world. Ilang araw ang lumipas. Sa wakas ay nakarating na sina Minyo, Alvin, Alex, at Lando sa labas ng Jade Tide Heavenly Mansion. Isang makapal na hamog ang bumalot sa paligid ng Jade Tide Heavenly Mansion, at sa sandaling ito, isang grupo ng mga tao ang natipon hindi kalayuan sa kanilang harapan. Maliwanag, ang mga taong ito ay mga mahiwagang espada rin na tinipon ng Jade Tide Heavenly Mansion. Sa sandaling ito, sinabi ni Minyo sa 3 mula sa angkan ng Darfield, sa katunayan, ang Realm of Origin ay nagbukas 1 taon na ang nakalilipas. Kayong 3 ang pangalawang grupo ng mga mahiwagang espada mula sa isa sa 3 pangunahing puwersang may ranggong demi-saint ng Tourmaline Holy City na papasok sa Realm of Origin. Pagkatapos ng maikling paghinto, dagdag ni Minyo, ang ikatlong puwersang may ranggong demi-saint ng Tourmaline Holy City ay magpapadala ng kanilang mga mahiwagang espada rito pagkatapos ng 1 taon. Sa panahong iyon, papasok sila sa Realm of Origin kasama ang iba pang mga mahiwagang espada mula sa iba pang mga teritoryo ng Jade Tide Heavenly Mansion, isang tradisyon para sa Jade Tide Mansion na magpadala ng mga tao sa Realm of Origins ng grupo-grupo. Hindi nakakapagtaka na 3 lang tayo, naisip ni Alvin sa sarili. Pagkatapos umalis sa angkan ni Darfield, naguluhan siya na siya lang, si Alex, at si Lando ang naroon. Inisip niya kung nasaan ang mga kinatawan ng 2 pang puwersang may ranggong demi-saint. Kung tutuusin, imposibleng hindi makahanap ang 2 pang puwersang may ranggong demi-saint ng kahit sinong nakakaintindi sa sword daw hanggang sa ika-4 na yugto. Kaya 3 grupo ang papasok ng magkakahiwalay. Bakit? Tanong ni Alex na may kuryosidad. Nagtataka ring tumingin sina Alvin at Lando kay Minyo. Seryoso ang ekspresyon ni Minyo habang sinasabi niya, noon, natuklasan ng Jade Tide Heavenly Mansion ang isang Realm of Origin. Tinipon namin ang isang grupo ng mga prodigy na nakatugon sa mga pamantayan at ipinadala silang lahat.
Sa huli, lahat sila ay namatay doon. Pagkatapos noon, napagpasyahan naming ipadala ang mga prodigy doon ng grupo-grupo. Ang bawat grupo ay bibigyan ng 1 taon sa Realm of Origin. Gaya ng sinabi ko kanina, kayong tatlo ang pangalawang grupo. Ano? Gulat na bulalas ni Alex bago niya sinabi, tayo ang pangalawang grupo. 1 taon na ang unang grupo doon kaya ano pa ang saysay ng pagpasok natin ngayon? Karamihan sa mga bagay doon ay malamang nakuha na ng unang grupo, hindi ba? Bagamat tahimik sina Alvin at Langming, pareho rin sila ng iniisip ni Alex. Siguro. Hindi pa natin sigurado. Sabi ni Minyo sabay tango, bukod pa rito, may mga kalamangan at kahinaan sa lahat ng bagay. Bagamat mas mataas ang tsansa ng unang grupo na makahanap ng mga kayamanan at mga hindi inaasahang engkwentro, mas malaki rin ang panganib dahil sila ang unang pumapasok. Nagpatuloy si Minyo sa pagsasabing, sige, ayon sa napagkasundo ang oras, ang unang grupo ay dapat lumabas kinabukasan. Pupunta tayo sa pasukan pagdating ng lahat. Sa oras na ito, nagtanong si Alex, paano kung may mga taong ayaw umalis? Tumawa si Minyo bago sumagot, walang pinagkaiba yan sa paghahanap ng kamatayan. Walang sino man ang pinapayagang kalabanan ng Jade Tide Heavenly Mansion. Gayunpaman, paano kung isa itong kababalaghan mula sa Jade Tide Heavenly Mansion? Patuloy na tanong ni Alex. Casual na sinabi ni Minyo, ang mga sword prodigies ng ating Jade Tide Heavenly Mansion ay magiging bahagi ng pangatlo at huling grupo na papasok sa Realm of Origin. Kaya, hindi balido ang tanong mo. Nang marinig ito, sinabi ni Alex kina Alvin at Lando sa pamamagitan ng voice transmission, ang Jade Tide Heavenly Mansion ay talagang maingat na ilagay ang kanilang mga mahiwagang espada sa huling grupo. Hindi naman nakakagulat yan, sabi ni Lando sa pamamagitan ng voice transmission, hindi kailangang mag-alala ang Jade Tide Heavenly Mansion tungkol sa pagtatago natin ng mga kayamanang gusto nila dahil hindi natin maaaring dalhin doon ang ating mga spatial ring. Kaya, tiyak na kailangan nating ibigay sa kanila ang mga kayamanang kailangan nila. Dahil dito, bakit pa nila kailangang sumugal at ipadala muna ang kanilang mga kababalaghan? Tama si Lando. Sa wakas, malakas na sinabi ni Alex, 3 grupo ng mga mahiwagang espada, at ang bawat grupo ay may 1 taon sa Realm of Origin, mukhang 3 taon lang mananatiling bukas ang Realm of Origin. Tumanggaw si Minyo. Tama. Bago pa man mabuksan ang Realm of Origin na ito, pinag-aralan na ito ng Jade Tide Heavenly Mansion at napagpasyahan na mananatiling bukas lamang ito sa loob ng 3 taon. Kaya, dapat mong sulitin ang iyong oras sa Realm of Origin. Mamaya, ikukwento sa iyo ng unang grupo ng mga prodigy ang kanilang mga karanasan. Dapat ay mas mapapadali nito ang mga bagay para sa iyo. 4,515. Sa ikalawang araw, sina Alvin, Lando, Alex, at Minyo ay sumakay sa lumilipad na barko at nagtungo sa pasukan ng Realm of Origin nang magtipon ang lahat. Tumingin si Alvin sa paligid at natuklasan na mayroong humigit kumulang 36 na mahiwagang espada sa pangalawang grupo, kabilang siya, si Alex, at si Lando. Batay dito, ang Jade Tide Heavenly Mansion ay dapat nakapagtipon ng humigit kumulang 100 lahat-lahat na sword prodigies para makapasok sa Realm of Origin. Ang iba pang mga mahiwagang espada ay tumingin din sa paligid, tahimik na pinagmamasdan ang sitwasyon tulad ni Alvin. Ang mga mahiwagang espada ay maaaring nakahanap ng isang sulok para maupo nang nakakross ang mga paa o kaya naman ay nagtipon sa maliliit na grupo. Lahat sila ay may bahagyang arrogant na ekspresyon sa kanilang mga mukha, kabilang sina Alex at Lando na karaniwang mapagkumbaba sa harap ni Alvin. Bukod sa mga mahiwagang espada, mayroon ding 3 powerhouse mula sa Jade Tide Heavenly Mansion, at kabilang sa kanila si Minyo. Sa pagkakataong ito, hinaplos ng isang matandang lalaki ang kanyang mahaba at puting balbas habang nagtatanong, "Matandang Yu, narinig ko na isa sa mga kababalaghan na dinala mo rito ay naunawaan na ang sword daw hanggang sa ika-6 na yugto." Sumagot si Minyo nang nakangiti, "Tama. Ang pangalan niya ay Alvin. Siya ang dakilang kagalang-galang na elder ng angkan ng Darfield sa banal na lungsod ng Tourmaline. Hindi lamang niya naunawaan ang sword daw hanggang sa ika-6 na yugto, kundi ang kanyang batas ng kalawakan ay umabot na rin sa perpektong anyo.
Dapat siyang maging walang talo sa mga nasa ilalim ng kaharian ng walang kapantay na mga nangungunang abanteng kataas-taasang Diyos. Nang marinig ito, isang binata na nakaasol ang nagulat na sumigaw, "Ano? Kahit ang ating mga kababalaghan mula sa Jade Tide Heavenly Mansion ay hindi kayang tapatan siya." Umiling si Minyo. Malamang na hindi sila makakatapat niya. Ayon sa angka ng Darfield, napakalakas ni Alvin. Gayunpaman, hindi ko alam kung hanggang saan ang lakas niya. Kung mahusay ang performance niya sa Realm of Origin, plano kong irekomende siya na sumali sa Jade Tide Heavenly Mansion. Gayunpaman, kung ang kanyang pagganap ay pangkaraniwan lamang, kahit na gusto niyang sumali sa aming Jade Tide Heavenly Mansion, hindi namin siya tatanggapin, nakangiting sabi ng matandang lalaking may puting balbas. Kung hindi siya magkukusa na sumali sa atin, kakailanganin natin siyang alukan ng ilang benepisyo para ma-recruit siya. Sa kabilang banda, hindi siya makakapagbigay ng anumang kondisyon kung siya ang magkukusa na sumali sa atin. Kaya naman, sa palagay ko ay hindi siya magkukusa na sumali sa atin maliban kung iimbitahan natin siya. Tama si Minyo. Ipinaalala ni Nicole, ang Dark Knight Demi-Saint, kay Alvin ang bagay na ito. Batay sa likas na talento ni Alvin, tiyak na hindi palalampasan ng Jade Tide Heavenly Mansion ang pagkakataong mag-recruit ng isang halimaw na prodigy tulad ni Alvin. Dahil dito, alam ni Alvin na kailangan niyang magpanggap at hindi niya maaaring ibaba ang kanyang sarili sa harap ng Jade Tide Heavenly Mansion. Kung hindi, mas mahihirapan siyang iligtas si Kelly pagkatapos sumali sa Jade Tide Heavenly Mansion. Makalipas ang halos 2 oras, nakarating sila sa kanilang destinasyon. Pinangunahan ni Minyo at ng kanyang mga kasamahan si Alvin at ang iba pang mga mahiwagang nilalang pababa sa lumilipad na barko patungo sa isang tigang na kabundukan. Pagdating nila, mayroon ng hindi bababa sa 12 tao na nagtitipon doon. Tiningnan ni Alex ang mga tao sa malayo bago tuluyang natuon ang kanyang mga mata sa isang figure. Pagkatapos, bumulong siya, mga makapangyarihang tao sila mula sa Jade Tide Heavenly Mansion. Ang binatang nakasuot ng puting roba na may mga palamuting pilak ang dapat na namamahala rito. Sinundan ni Alvin ang direksyon ng tingin ni Alex at nakita niya si Minyo at ang 2 pang lalaki na naglalakad patungo sa binata na nakaputi. Pinanood niya ang 3 na yumuko sa binata at tinawag ito bilang police master. "Lando, gaano siya kalakas?" tanong ni Alex. Kumislap ang mga mata ni Lando bago niya sinabi sa mahinang tono, "Isa siyang Demi-Saint kahit papaano." Tumangala si Alvin. Naalala niyang nakita niya ang kabilang panig sakay ng lumilipad na barko. Nang mga oras na iyon, ang kabilang panig ay nakaupong mag-isa sa isang sulok. Tumingin si Alex sa binata, bahagyang natigilan. Pagkatapos, nagtanong siya, "Isa ba talaga siyang Demi-Saint? Kilala mo ba siya?" Ngumiti ang binata. "Hindi ko siya kilala, pero nakita ko na siya maraming taon na ang nakalilipas noong bata pa ako." Ang pangalan niya ay Cyrus Dolan, ang Palace Master ng Golden Dragon Palace ng Jade Tide Heavenly Waves. Hindi lang siya isang Demi-Saint, ngunit maraming tao ang nag-iisip na siya ang may pinakamataas na potensyal na maging susunod na Saint sa Jade Tide Heavenly Mansion. Tiningnan ni Alvin si Cyrus, ang Palace Master ng Golden Dragon Palace ng Jade Tide Heavenly Mansion, at itinago ang kabilang panig sa kanyang alaala. Kasabay nito, napaisip siya sa loob-loob, "Iniisip ko kung gaano siya kalakas kumpara kay Sister Nicole." Sa sandaling lumitaw ang kaisipang ito sa isipan ni Alvin, naalala niya si Nicole, at ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. Samantala, gulat na sigaw ni Lando, siya si Cyrus. Nagtanong si Alex, "Lando, narinig mo na ba ang tungkol sa kanya?" Same time na sinabi ni Lando, "Narinig ko na ang mga nakatatanda ko na pinag-uusapan siya dati. Sabi nila isa lang siyang halimaw. Dati, tuwing humuhupa ang lakas niya, hinahamon niya ang mga may parehong cultivation base gaya niya sa Outer Boundary at Myriad Worlds. Noong panahong iyon, kinikilala siya bilang pinakamalakas sa mga level 1 hanggang level 3 supreme powerhouses. Gayunpaman, nang maging level 4 supreme powerhouse siya, natalo siya sa isa pang napakalaking henyo. Hindi na kailangang sabihin, sumikat ang kanyang kalaban sa Outer Boundary at Myriad Worlds matapos siyang talunin. Patuloy na hinahamon ng kanyang kalaban ang iba at hindi natalo.
Sa huli, kinilala pa nga ang kanyang kalaban bilang pinakamalakas na demi-saint sa Outer Boundary at Myriad Worlds. Tumaas ang kilay ng binata na nakasuot ng magandang roba at sinabing, ang kalaban ni Cyrus. Ang tinutukoy mo ay si Moby mula sa mundo ng mga Diyos na sumuway, tama ba? Si Moby ang pangalawang pinakamataas na makapangyarihang nilalang mula sa God-defying world na sumikat sa Outer Boundary pagkatapos ng Sword of Time. Samantala, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alvin nang marinig ito. Kasabay nito, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagmamalaki. Galing siya sa mundo ng mga Diyos na sumusuway. Paano niya hindi maipagmamalaki na ang mundo ng mga Diyos na sumusuway ay may dalawang henyo tulad ng Sword of Time at Moby? 4,516. Tiningnan ni Alvin si Cyrus, ang Palace Master ng Golden Dragon Palace ng Jade Tide Heavenly Mansion na kapareho ng apelyido ni Moby, isa sa mga Panginoon ng God-defying world. Si Cyrus ay isang henyo na yumanig sa Outer Boundary at sa Myriad Worlds, kabilang ang God-defying world, bago siya natalo ni Dolan Mubao, na sumikat din. Bagamat natalo si Cyrus ni Moby, alam ni Alvin na ang pagkakaiba sa kanilang lakas ay malamang na hindi gaanong kalaki. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Alex, paparating na si Palace Master Dolan. Tumangala si Alvin at nakita si Minyo na inaakay si Cyrus. Alvin, ito si Palace Master Dolan, sabi ni Minyo, gusto ni Palace Master Dolan na makilala ang mahiwagang espada na nakaunawa sa sword daw hanggang sa ika-6 na yugto. Nang marinig ng mga tao sa paligid ang mga sinabi ni Minyo, lahat sila ay napalingon kay Alvin nang hindi makapaniwala. Hindi nakakagulat na nahirapan silang paniwalaan na ang isang cultivator sa ilalim ng kaharian ng mga Supreme Powerhouse ay nakaunawa na sa sword daw hanggang sa ika-6 na yugto. Gayunpaman, hindi nagtagal at naalis nila ang kanilang mga iniisip. Kung tutuusin, bakit naman magsisinungaling si Minyo, isang tao mula sa Jade Tide Heavenly Mansion, tungkol sa bagay na ito? Pagbati, Palace Master Dolan, sabi ni Alvin habang bahagyang yumuko kay Cyrus. Mabilis na sumunod sina Alex at ang iba pa at binati si Cyrus. Bahagyang ngumiti si Cyrus bago itinuro si Alvin at casual na nagtanong, maaari mo bang ipakita sa akin ang iyong sword daw? Sa isang kisap mata lamang, isang guhit ng liwanag ang sumilay mula sa dulo ng daliri ni Cyrus patungo kay Alvin. Naramdaman ni Alvin na ang kapangyarihan sa guhit ng liwanag ay maihahambing sa lahat ng kapangyarihang taglay niya, na nangangahulugang ang puwersa ng pag-atake ay halos maihahambing sa isang walang kapantay na pinakamataas na abanteng kataas-taasang Diyos. Humanga siya sa perpektong kontrol ni Cyrus sa kanyang banal na enerhiya. Mabilis na huminga ng malalim si Alvin bago lumipad patungo sa guhit ng liwanag dala ang 7 butas na mahusay na espada. Kasabay nito, ang kanyang banal na enerhiya, ang kanyang batas ng kalawakan na umabot na sa perpektong anyo, at ang kanyang espada daw ay sumibol mula sa kanyang katawan. Swoosh! Kasunod nito, isang 7 kulay na sinag ng espada ang lumabas at bumangga sa guhit ng liwanag, na lumikha ng isang nakapangangilabot na pagsabog. Malapit nang tumama ang shockwave ng pagsabog kay Alvin nang agad na itinaas ni Cyrus ang kanyang kamay. Isang di nakikitang puwersa ang lumabas, na madaling nagpawalang bisa sa mga shockwave na maaaring mag-iwan kay Alvin ng mga maliliit na pinsala. Salamat, Palace Master Dolan, sabi ni Alvin nang matapos ang lahat. Hindi naman masama, tango ni Cyrus, interesado ka bang sumali sa Golden Dragon Palace pagkatapos mong lumabas mula sa Realm of Origin? Nagulat ang lahat. Kahit si Minyo ay hindi inaasahan na iimbitahan ni Cyrus si Alvin. Ang paghiling kay Alvin na sumali sa Golden Dragon Palace ay walang pinagkaiba sa paghiling kay Alvin na sumali sa Jade Tide Heavenly Mansion. Higit sa lahat, hanggang ngayon, 2 walang kapantay na matataas na kataas-taasang Diyos lamang ang personal na inimbitahan ni Cyrus na sumali sa Golden Dragon Palace. Ibig sabihin nito ay iniisip ni Palace Master Dolan na ang halaga ni Alvin ay kapareho ng sa isang walang kapantay na mataas at mataas na kataas-taasang Diyos, tama ba? Kasabay nito, ang mga mahiwagang espada sa paligid ay inggit na tumingin kay Alvin. Paano sila hindi maiinggit kung malinaw na si Cyrus, ang pinakamalakas na tao sa ilalim ng kaharian ng mga santo sa Jade Tide Heavenly Mansion, ay may mataas na respeto kay Alvin.
Isang karangalan para sa akin ang sumali sa Golden Dragon Palace, determinadong sagot ni Alvin. Magiging kahangalan niya kung tatanggihan niya si Cyrus, na pangalawa lamang sa Saint ng Jade Tide Heavenly Mansion. Napakagaling, nakangiting sabi ni Cyrus, mula ngayon, hindi ka lang miyembro ng Golden Dragon Palace, kundi pati na rin ng Jade Tide Heavenly Mansion. Ako, si Cyrus. Ang Palace Master ng Golden Dragon Palace, ay nagbibigay sa iyo ng titulong Void Sword. Ano sa palagay mo? Hindi gaanong kapaki-pakinabang ang isang titulo, ngunit ang titulong iginawad ni Cyrus ay nagpapakita kung gaano niya pinahahalagahan si Alvin. Salamat, Palace Master Dolan, sagot ni Alvin. Bagamat walang kahulugan ang titulo para sa kanya, malugod niya itong tinanggap bilang isang mabuting gawa mula kay Cyrus. Bukod dito, ang titulong ito ay magpapadali sa kanyang buhay sa Jade Tide Heavenly Mansion. Ang Void Sword? Ang galing talaga ni Palace Master Dolan sa pagpapangalan, nakangiting sabi ni Minyo, sinusubukang papurihan si Cyrus. Hindi sumagot si Cyrus kay Minyo. Sa halip, sinabi niya kay Alvin, Alvin, papasok ka sa Realm of Origin kasama ang ikatlong grupo. Opo, Palace Master Dolan, sagot ni Alvin. Inggit na inggit sina Lando at Alex kay Alvin, iniisip na napakaswerte ni Alvin. Sa oras na ito, mausisa na tinanong ni Alvin si Minyo sa pamamagitan ng voice transmission, Senior Who, ano ang pinakamalakas na batas ni Palace Master Dolan? Ang pinakamalakas na batas ni Palace Master Dolan ay ang batas ng kamatayan. Naunawaan na niya ito hanggang sa pinakamataas na antas. Ang pangalawa niyang pinakamalakas na batas ay ang batas ng buhay, na naunawaan din niya hanggang sa pinakamataas na antas. Sa kasamaang palad, ang kanyang pag-unawa sa apat na daw ng langit at lupa ay hindi kasing husay. Ang sword daw lamang ang kanyang naunawaan hanggang sa ikalimang antas. Kung magagawa niyang maunawaan ang sword daw hanggang sa ika-6 na antas, malamang na makalusot siya at maging isang santo. Tumanggaw si Alvin bilang pag-unawa habang iniisip ang sarili, mukhang alam ni Palace Master Dolan na bata pa ako. Likas na arrogant ang mga henyo, pero igagalang nila ang mga nakatataas sa kanila. Sa sandaling ito, sinenyasan ni Cyrus si Alvin na tumabi sa kanya. Kasabay nito, ang mga galing sa unang grupo ay sa wakas ay lumabas mula sa Realm of Origin. Kasunod nito, may nagsabi, Palace Master Dolan, 12 katao ang namatay sa Realm of Origin sa pagkakataong ito. Kalmadong tumanggo si Cyrus. Sa kabaligtaran, nagulat si Alvin. Batay sa bilang ng mga tao sa pangalawang grupo, hinulaan niya na dapat ay mayroong humigit kumulang 30 hanggang 40 katao sa unang grupo. Kung tama ang kanyang hula, napakataas ng bilang ng mga namatay. Mahigit sa 1/4 ng mga mahiwagang tao mula sa unang grupo ang namatay. Kasabay nito, ang ekspresyon ng mga mahiwagang espada sa pangalawang grupo ay lubhang nagbago nang marinig nila ang bilang ng mga namatay na mahiwagang espada. 4,517. Nabigla ang grupo ng mga mahiwagang espada sa mataas na bilang ng mga namamatay, at marami sa kanila ang nag-isip na umatras sa sandaling ito. Bagamat alam nilang mapanganib ang Realm of Origin, napakataas talaga ng bilang ng mga namamatay. Gayunpaman, nang ipahayag ng ilan sa kanila na ayaw nilang pumasok sa Realm of Origin, ang mga makapangyarihang tao ng Jade Tide Heavenly Mansion ay tumingin sa kanila ng may malamig na tingin. Malinaw na ang pag-atres ngayon ay hindi naiiba sa paghahanap ng kamatayan. Dahil dito, marami sa kanila ang sumuko na lamang sa pag-atres. Sa pagkakataong ito, isa sa mga mahiwagang espada ang nagsabi ng may pangungutya, anong problema mo? Hindi mo ba narinig na pinapabore ng kapalaran ang matatapang? Natural lang na ang pagpasok sa Realm of Origin ay may kaakibat na mga panganib. Hindi ka magiging isang supreme powerhouse kung natatakot ka sa mga panganib na ito. Tila pinatahimik ng mga salitang ito ang mga gustong umatras. Nagsimula silang magtanong kung sila ay mga duwag na takot sa kamatayan. Hindi man lang sila handang pumasok sa Realm of Origin na naglalaman ng maraming kayamanan at mga hindi inaasahang engkwentro. Kasabay nito, naisip nila ang kanilang malapit na mga tawag sa kamatayan noon.
Samantala, nang mapunta ang tingin ni Alvin sa nagsalitang mahika ng espada, sinabi ni Cyrus, ang Palace Master ng Golden Dragon Palace ng Jade Tide Heavenly Mansion, kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, naunawaan na ng mahika ng espadang ito ang sword daw hanggang sa ikalimang yugto. Gayunpaman, mas matanda siya sa iyo. Sa lahat ng mga mahika ng espada na naroon, pangalawa lamang siya sa iyo. Ang mahiwagang espada ay isang ordinaryong binata na may makapal na kilay at nakasuot ng mahabang itim na damit. Ang kanyang likod ay tuwid na parang espada, na nagpapakita sa kanya ng marangal at matuwid na pangangatawan. Sa pagkakataong ito, tumangala ang mahiwagang espada na iyon at sinalubong ang tingin ni Alvin. Agad na nakita ni Alvin ang nag-aalab na diwa ng pakikipaglaban sa mga mata ng kabilang panig. Tumanggaw lamang siya at bahagyang ngumiti bago umiwas ng tingin. Kasunod nito, ang unang grupo ng mga sword prodigies na nakaligtas sa Realm of Origin ay ibinigay ang mga bagay na kanilang nakuha sa Jade Tide Heavenly Mansion. Kasunod nito, sinabi ng isa sa mga pinakadakilang makapangyarihang tao, ibabalik ka namin sa Jade Tide Heavenly Mansion ngayon. Kung mayroon kang anumang kayamanan na gusto ng Jade Tide Heavenly Mansion, maaari kang pumili ng isang bagay na may katumbas na halaga kapalit mula sa imbakan ng kayamanan ng Jade Tide Heavenly Mansion. Kung tungkol naman sa mga kayamanang hindi kailangan ng Jade Tide Heavenly Mansion, maaari mo itong itago. Pagkatapos noon, pinangunahan ng kataas-taasang makapangyarihang grupo ang unang grupo ng mga prodigy pabalik sa Jade Tide Heavenly Mansion. Kalahating araw ang lumipas matapos umalis ang unang grupo ng mga mahiwagang espada bago sinabi ni Cyrus ng walang tono, maaari na kayong pumasok. Pinangunahan ni Minyo at ng dalawa pang pinakamakapangyarihang mandirigma ang pangalawang grupo ng mga mahiwagang espada, kabilang sina Alex at Lando, patungo sa pasukan ng Realm of Origin. Bago pumasok sa Realm of Origin, mapang-akit na sinabi ni Alex sa pamamagitan ng voice transmission, Alvin, naiinggit ako sa iyo. Kung makakaligtas ako sa Realm of Origin at makakasali sa Jade Tide Heavenly Mansion, huwag mo akong kalimutan. Matapos makapasok ang pangalawang grupo ng mga mahiwagang espada sa Realm of Origin, 6 na tao na lamang ang natira sa eksena, sina Alvin, Cyrus, isang matandang lalaking nakaabong damit. Natahimik na nakatayo sa likod ni Cyrus, at ang tatlong pinakamataas na makapangyarihang grupo. Kabilang si Minyo, na namuno sa pangalawang grupo ng mga mahiwagang espada rito. Maghihintay kayong tatlo sa pasukan ng Realm of Origin, sabi ni Cyrus. Pagkatapos, sinenyasan niya si Alvin bago niya inilayo si Alvin at ang matandang lalaki. Nang makabawi si Alvin sa kanyang katinoan, natagpuan niya ang kanyang sarili sa tila isang malawak at walang hangganang mundo. Iniisip niya kung nasaan siya nang marinig niya ang boses ni Cyrus. Ito ang aking maliit na mundo. Si Old Kong ay isang eksperto sa batas ng kalawakan. Munawaan na niya ang batas ng kalawakan hanggang sa pinakamataas na antas maraming taon na ang nakalilipas. Bago pumasok ang ikatlong grupo ng mga mahiwagang espada sa Realm of Origin, dapat kang matuto mula kay Old Kong dito. Kung gusto mo, maaari mong ipakita sa akin ang iyong sword daw para mapag-aralan ko ito. Isang hakbang na lang ang layo ko sa pagpasok sa ika-6 na yugto, ngunit matagal na akong natigil sa isang bottleneck. Alam ni Alvin na kailangan ni Cyrus ang tulong niya upang malampasan ang hadlang na kinakaharap niya sa kanyang sword daw. Bilang kapalit, inayos ni Cyrus na matuto siya mula sa isang eksperto na nakaunawa sa batas ng kalawakan hanggang sa pinakamataas na antas. Swoosh! Sa oras na ito, isang bagzo ng hangin ang dumaan, at ang matandang lalaking nakaabong damit na nakatayo sa likuran ni Cyrus ay lumitaw sa harap ni Alvin. Isa siyang kataas-taasang makapangyarihang nilalang na nakaintindi sa batas ng kalawakan hanggang sa pinakamataas na antas. Bulalas ni Alvin sa loob-loob. Ang isang supreme powerhouse na nakaintindi na ng batas hanggang sa pinakamataas na antas ay dapat ding maging isang level 4 supreme powerhouse, isang taong malapit na maging isang demi-saint, kahit na ang kanyang Tao of Heaven and Earth ay pangkaraniwan lamang. Umatake ka gamit ang iyong lakas gamit ang iyong batas ng kalawakan at sword daw, walang ekspresyong sabi ng matanda, pipigilan ko ang aking lakas para tumugma ito sa iyo, ngunit hindi ko pipigilan ang aking batas ng kalawakan. Hindi maiwasan ni Alvin na makaramdam ng tuwa nang marinig niya ang mga salitang ito.
Ito ang pinakamagandang pagkakataon para mapabuti niya ang kanyang batas ng kalawakan. Bagamat mayroon siyang mga record ng mga eksperto na lubos na nakaintindi sa batas ng kalawakan, mas makabubuti para sa kanya na matuto mula sa isang eksperto sa totoong buhay. Salamat, Senior, sabi ni Alvin habang bahagyang yumuko sa matandang lalaking nakaabong damit. Nakaramdam ng pasasalamat si Alvin kahit alam niyang ito ay isang palitan sa pagitan niya at ni Cyrus. Sa kanyang palagay, mas nakinabang siya sa palitang ito. Dahil sa mataas na katayuan ni Cyrus sa Jade Tide Heavenly Mansion, hindi magiging mahirap para kay Cyrus na pag-aralan ang ika-6 na yugto ng sword daw kasama ang ibang mga eksperto. Sa kabaligtaran, kung hindi dahil kay Cyrus, imposibleng personal niyang pag-aralan ang batas ng kalawakan kasama ang isang ekspertong nakaintindi nito hanggang sa sukdulang yugto. Dahil dito, paano siya hindi makakaramdam ng pasasalamat at pananibik sa harap ng ganitong pagkakataon? Matagal nang hindi gumagalaw ang batas ko ng kalawakan. Ito ay isang magandang pagkakataon para makalusot ako o kahit papaano ay makalapit sa pinakamahalagang yugto. Dahil nasa ika-6 na yugto na ang kanyang sword daw, kung mauunawaan ni Alvin ang batas ng kalawakan hanggang sa pinakamataas na antas, maituturing siyang pambihira kahit sa mga walang kapantay na matataas na kataas-taasang Diyos. Hindi lang iyon, kundi kung direkta siyang makakalusot at magiging isang pinakamataas na makapangyarihang Diyos, magiging mas malakas siya kaysa sa kasalukuyang Cyrus. Tutal, si Cyrus, na nakaunawa sa batas ng kamatayan hanggang sa pinakamataas na antas at ang sword daw hanggang sa ika-5 antas, ay isang demi-saint. Kaya naman, dahil nasa ika-6 na yugto na ang kanyang sword daw, kung mauunawaan ni Alvin ang batas ng kalawakan hanggang sa pinakamataas na antas, magiging isang santo siya tulad ng kung paano magiging santo si Cyrus sa sandaling umabot ang kanyang sword daw sa ika-6 na yugto. 4,518. Nang kumilos si Old Kong. Ang matandang lalaking nakaabong damit, nayanig ang kawalan. Dahilan para magmukha siyang nakakatakot. Sa isang kisap mata, lumitaw siya sa harap ni Alvin. Nakakatakot. Ito ang lakas ng batas ng kalawakan sa pinakamataas na yugto. Gulat na naisip ni Alvin sa sarili. Muntik na siyang mag-teleport palayo, ngunit naalala niya na malamang na ginulo ni Old Kong ang kalawakan para pigilan siyang makatakas. Swoosh! Ginamit ni Alvin ang kanyang banal na enerhiya at batas ng kalawakan. Nagniningning ang kanyang katawan habang sumusulpot patungo kay Old Kong na parang isang nakasisilaw na sinag ng espada, na nagpaputla sa kanyang paligid kung ikukumpara. Mukha siyang dominante na parang kaya niyang durugin ang lahat ng humaharang sa kanyang daan. Napakalakas na sword daw. Bulalas ni Old Kong nang makita niya si Alvin na naging kaisa ng espada. Gayunpaman, mabilis at madali itong nakawala bago pa man sumugod si Alvin, dahilan para makaramdam ng pressure si Alvin. Ang batas ng kalawakan sa pinakamataas na yugto ay talagang nakakatakot. Napigilan na niya ang kanyang banal na enerhiya sa isang mas mataas na kataas-taasang Diyos, ngunit mas malakas pa rin siya ng kaunti kaysa sa akin dahil lamang sa kanyang batas ng kalawakan. Ang kanyang lakas ngayon ay maihahambing sa isang walang kapantay na mas mataas na kataas-taasang Diyos. Bigla si Alvin sa lakas ni Old Kong. Hindi niya maiwasang magmura nang maalala ang sinabi ni Old Kong na susubukan niyang pigilan ang lakas nito sa antas na katulad ng sa kanya. Malapit na niya itong marating sa kaharian ng walang kapantay na mga nangungunang abanteng kataas-taasang Diyos. Maliban na lang kung mayroon siyang tagumpay sa kanyang batas ng kalawakan o sa kanyang sword daw, imposibleng makapasok siya sa kaharian ng walang kapantay na mga nangungunang abanteng kataas-taasang Diyos. Swoosh! Muling umatake si Alvin. Isang nakasisilaw na sinag ng espada ang lumabas at biglang lumiko bago ito sumugod patungo sa Old Kong nang napakabilis. Umungol si Alvin nang tumama ang kanyang atake, at natuklasan niyang isa lamang siyang ilusyon. Makikita mo ang buong lakas ng batas ng kalawakan matapos itong maunawaan hanggang sa pinakamataas na antas. Hindi ako matatalo sa kalawakan na ito dahil kaya kong ipatawag ang enerhiya sa aking paligid, sabi ni Old Kong habang umalangaw-ngaw ang kanyang boses mula sa lahat ng direksyon, napakalakas mo. Kung hindi ko pinanatili ang aking banal na enerhiya sa antas ng isang walang kapantay na pinakamataas na kataas-taasang Diyos at mas pinigilan ito, natalo mo na sana ako.
Dahil dito, sa wakas ay naunawaan ni Alvin na sadyang pinigilan ni Old kung ang kanyang banal na enerhiya sa isang walang kapantay na pinakamataas na advanced na Supreme God sa halip na pantayan siya para mas matuto siya. Tutal, paano naman siya matututo kung madali niyang matatalo si Old Kong? Patuloy na sinabi ni Old Kong, mapipigilan mo lang ako ngayon kung ang iyong banal na enerhiya ay sapat na malakas upang supulan ang akin at pigilan akong gamitin ang espasyong enerhiya sa paligid. May dahilan kung bakit ang walang kapantay na mga matataas na abanteng kataas-taasang Diyos ang pinakamalakas sa mga matataas na kataas-taasang Diyos. Gayunpaman, kahit na hindi sila matatalo sa mga nasa ilalim ng kaharian ng mga kataas-taasang kapangyarihan, hindi pa rin sila makakalaban kahit ang pinakamahinang kataas-taasang kapangyarihan. Bumuhos. 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 Muling kumilos si Old Kong. Lumitaw siya sa itaas ni Alvin at sinuntok gamit ang kanyang kamay. Isang malaking bakas ng palad ang bumagsak kay Alvin ng kasing bilis ng hangin. Umungol si Alvin habang umiiwas sa gilid. Sa kasamaang palad, kahit saan siya tumakbo, isang bagong malaking bakas ng palad ang lilito sa itaas niya. Sa isang kisap mata lamang, libu-libong bakas ng palad ang makikita sa hangin. Sige, oras na para subukan ang ibang taktika. Nang mapagtonto ni Alvin na hindi niya matatakasan ang mga bakas ng palad, mabilis niyang ginamit ang kanyang banal na enerhiya at batas ng kalawakan bago niya nabuo ang isang sinag ng espada sa kanyang kamay. Kasunod nito, pinalabas niya ang sinag ng espada, dahilan para marahas na yumanig ang kawalan kasunod nito. Bam! Tunog! Ang sinag ng espada ay tumagos sa malalaking bakas ng palad, at ang mga banggaan ay lumikha ng mga nakakatakot na alon na tumama sa buong lugar. Nang dumaan ang mga shockwave kay Alvin, pakiramdam niya ay nadurog ang kanyang mga laman loob, at dumura siya ng isang subo ng dugo. Sa oras na ito, sinabi ni Cyrus sa pamamagitan ng voice transmission, matandang Kong, maging mahinahon ka sa kanya. Akmang babawiin na ni Old Kong ang kanyang atake nang biglang nanlaki ang mga mata ni Alvin, na tila nalilito kanina lang, habang bumubulong sa sarili, kaya pala hindi bumubuti ang aking sword daw. Ang espada ay hindi limitado sa espadang nasa kamay ko o sa mga sinag ng espada na nabuo ng aking divine energy. Ang spatial energy ay maaari ding maging isang espada. Ang batas ng kalawakan, ang batas ng oras, at ang batas ng buhay ay maaari ding maging isang espada. Biglang lumitaw ang mga doppelganger ni Alvin mula sa kanyang mga batas. Kasunod nito, lumitaw ang nakasisilaw na mga sinag ng espada sa kanilang paligid habang ang kanilang mga aura ay lalong lumalakas. Sa sandaling ito, bumalik sa kanyang katinoan si Alvin. Nang makita niyang atras na si Old Kong sa kanyang pag-atake, mabilis niyang sinabi, "Senyor, ituloy mo lang po." Mabuti naman, tango ang tugon ni Old Kong. Alam niyang naliwanagan na si Alvin at hindi nag-atubiling ipagpatuloy ang kanyang pag-atake. Kasunod nito, muling umulan kay Alvin ang malalaking bakas ng palad. Pag-akyat sa espada. Bulong ni Alvin. Pagkatapos, ang hindi mabilang na sinag ng espada sa paligid ni Alvin at ng kanyang mga doppelganger ay sumikat pataas sa kalangitan at bumangga sa malalaking bakas ng palad. Swoosh! 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 Kumalat ang mga nakakatakot na alon sa lahat ng direksyon, ngunit sa pagkakataong ito, nanatiling hindi naapektuhan si Alvin. Kumaway ang kanyang damit habang nakatayo siya ng matatag na parang espada. Kamangha-mangha. Bulalas ni matandang Kong. Ang malalaking bakas ng palad ay nawasak ng mga sinag ng espada, at pareho silang naglaban hanggang sa tabla. Kasabay nito, biglang lumitaw si Cyrus sa harap ni Alvin at bulalas, "Alvin, ang iyong sword daw ay umabot na sa hangganan ng ikapitong yugto." Ang isang advanced na kataas-taasang Diyos na nakaintindi ng isang batas sa perpektong anyo at isang daw ng langit ng lupa sa hangganan ng ikapitong yugto ay walang alinlangang isang walang kapantay na top advanced na kataas-taasang Diyos. Isang walang kapantay na top ang nagpaunlad sa Supreme God. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Alvin. Alam niyang lumakas siya matapos niyang maunawaan pa ang sword daw, ngunit hindi siya sigurado kung gaano na siya kalakas. Natural lamang na matuwa siya matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Sa kanyang tagumpay, mas pahahalagahan siya ng Jade Tide Heavenly Mansion.
Dahil dito, hindi imposibleng hilingin niya sa Saint ng Jade Tide Heavenly Mansion na palayain si Kelly mula sa soul imprisonment technique. 4,511. Pinigilan ni Alvin ang kanyang pananabik bago niya ikinuyom ang kanyang mga kamao kina Cyrus at Old Kong at sinabing, "Salamat, Palace Master Dolan." "Salamat, Senior." Bagamat alam ni Alvin na magkakaroon siya ng ganitong tagumpay sa kalaunan, kakailanganin ito ng oras at swerte. Dahil kay Cyrus kaya mabilis siyang umunlad. Alam niyang binigyan siya ni Cyrus ng ganitong pagkakataon dahil gusto ni Cyrus na pag-aralan ang kanyang sword daw. Tutal, sinabi na rin iyon ni Cyrus. Gayunpaman, mas lalong lumakas ang kanyang pakiramdam na mas nakinabang siya sa palitang ito pagkatapos ng kanyang pag-unlad. Kapag naabot na ng iyong sword daw ang ikapitong yugto, malamang na wala ng maraming walang kapantay na mga matataas na kataas-taasang Diyos na makakapantay sa iyo, sabi ng karaniwang tahimik na si Old Kong. Tumanggaw si Cyrus bilang pagsang-ayon bago niya sinabi, "Alvin, pagkatapos mong gawin ang hakbang na iyan, tunay kang mapapasailalim sa piling inner circle ng outer boundary at ng myriad worlds." Ang walang kapantay na top advanced supreme gods ay lubos na hinahangad ng mga puwersang nasa ranggo ng saint. Mas mahalaga pa sila kaysa sa mga ordinaryong supreme powerhouse. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy si Cyrus sa pagsasabing, "Kapag nakapasok ka sa kaharian na ito, makakakuha ako ng mas magagandang benepisyo para sa iyo mula sa Jade Tide Heavenly Mansion. Bukod pa riyan, kung mananatili ka sa Jade Tide Heavenly Mansion ng ilang panahon at magbibigay ng mga kontribusyon, maaari ka pang humingi ng isang pabor mula sa Saint ng Jade Tide Heavenly Mansion." Kalmado si Alvin nang marinig niya ang unang kalahati ng mga salita ni Cyrus, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang pananabik nang marinig niya ang ikalawang kalahati ng mga salita ni Cyrus. Bagamat hindi gaanong nagbago ang kanyang ekspresyon, ang kanyang mga matang nagniningning ay nagbigay na sa kanya ng gulat. Sa oras na ito, bahagyang nabawasan ang maringal na aura ni Cyrus. Marahil, dahil ito sa medyo nahihiya niyang ekspresyon sa mukha habang sinasabi niya, "Alvin, noong pinag-aralan ko ang iyong sword daw kanina, marami akong tanong. Maaari mo bang sagutin ang mga tanong ko?" Si Cyrus ang Palace Master ng Jade Tide Heaven's Gold Dragon Palace. Normal lang na medyo nahihiya siyang humingi ng tulong sa isang taong mas bata sa kanya. "Maestro ng Palasyo Dolan, isang karangalan para sa akin na sagutin ang iyong mga katanungan," sagot ni Alvin. Sa katunayan, bago pa man magsalita si Cyrus, plano na niyang tanungin si Cyrus kung kailangan niya ng tulong sa sword daw. Ngayong nabanggit na ito ni Cyrus, natural na hindi niya tatanggihan ang pagkakataong suklian ang pabor. Sa kabila ng pagkamatay ng maraming sword prodigies mula sa unang grupo na ipinadala ng Jade Tide Heavenly Mansion sa Realm of Origin, kinailangan pa ring pumasok ng pangalawang grupo sa Realm of Origin upang maghanap ng mga kayamanan para sa Jade Tide Heavenly Mansion. Kasabay nito, ang pangalawang grupo ay naghahanda rin ng daan para sa ikatlong grupo, kung saan kabilang ang mga sword prodigies mula sa Jade Tide Heavenly Mansion. Sa Jade Waves Heavenly Mansion, mayroong ilang mga cultivator na malapit nang maging walang kapantay na top advanced supreme gods na nakaintindi sa sword daw hanggang sa ikaapat na yugto at sa kanilang mga batas sa perpektong anyo. Ang pinakamalakas sa kanila ay naunawaan na ang batas ng pagkawasak hanggang sa pinakamataas na antas. Kasama ang kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo at ang kanyang sword daw sa ikaapat na antas, hindi nakakagulat na siya ang pinakamalakas sa mga nasa ilalim ng kaharian ng walang kapantay na mga nangungunang advanced supreme gods sa Jade Tide Heavenly Mansion. Ayon kay Minyo, na nagdala kay Alvin sa Jade Tide Heavenly Mansion, isa rin siya sa ilang mga nangungunang prodigy sa Jade Tide Heavenly Mansion na maaaring makatapat kay Alvin. Ang kanyang pangalan ay Hanzo White. Hindi nakakagulat, si Hanzo ay kabilang sa mga tao mula sa Jade Tide Heavenly Mansion na papasok din sa Realm of Origin. Gayunpaman, hindi si Hanzo ang pinakamalakas na tao mula sa Jade Tide Heavenly Mansion na nakapasok sa Realm of Origin sa pagkakataong ito. Ito ay dahil ang Jade Tide Heavenly Mansion ay nakatagpo ng isang walang kapantay na pinakamataas na kataas-taasang Diyos sa labas na nakaunawa sa batas ng metal hanggang sa pinakamataas na antas at sa sword daw hanggang sa ikaapat na antas. Siya ay isa lamang panlabas na katulong na natagpuan ng Jade Tide Heavenly Mansion at hindi isang opisyal na miyembro ng Jade Tide Heavenly Mansion.
Sa katunayan, mayroong ilang walang kapantay na mga nangungunang advanced supreme god sa Jade Tide Heavenly Mansion. Gayunpaman, hindi nila naunawaan ang sword daw kaya hindi nila natugunan ang kinakailangan upang makapasok sa Realm of Origin sa pagkakataong ito. Kung bibilangin lang ang opisyal na miyembro ng Jade Tide Heavenly Mansion na papasok sa Realm of Origin, si Hanzo pa rin ang pinakamalakas. Sa isang tahimik na patio sa Jade Tide Heavenly Mansion. Isang istrikto at nakaitim na binata ang nakaupo sa harap ng isang mesang bato habang malamig na nakatingin sa isang binata na nakaberde at nagtanong, "Anong ginagawa mo rito?" Ang binata na nakaitim ay walang iba kundi si Hanzo. Kung tungkol naman sa binata na nakaberde, siya ay si Hansel. Kapatid sa ama ni Hanzo. Si Hansel din ang walang kapantay na pinakamataas na abanteng kataas-taasang Diyos na natagpuan ng Jade Tide Heavenly Mansion upang tumulong sa kanila. Sa tingin mo ba ay kwalipikado ka para maging kuya ko? Nakangisi na sabi ni Hanzo, "Hansel, matagal na tayong hindi magkakilala. Huwag kang umasta na parang magkapatid tayo. Noon, kung hindi ako pinalad, malamang ay hindi mo na ako direktang napatay." Bagamat kapatid sa ama ni Hanzo si Hansel White, dayo ang kanilang relasyon. Noong nakaraan, naiinggit si Hansel kay Hanzo dahil sa talento nito. Sa pag-asang makuha ang pabor ng kanyang ama, nagplano si Hansel na patayin si Hanzo. Sa kasamaang palad, walang ebidensya si Hanzo at napilitan siyang pabayaan ang kaso dahil hindi siya pinaniwalaan ng kanilang ama. Nang panahong iyon, ang mga binhi ng sama ng loob ay natanim sa puso ni Hanzo. Habang umuusbong ang mga ito, sa wakas ay tumakas siya mula sa angkan ng wit at sumali sa Jade Tide Heavenly Mansion, na mas malakas kaysa sa angkan ng Yao. Isang puwersang may ranggong demi-saint. Bagamat ang angkan ng White ay isang puwersang may ranggong demi-saint, ito ay itinuturing na isa sa pinakamalakas na puwersang may ranggong demi-saint sa Sacred Lightning Realm. Ito ay dahil ang demi-saint ng angkan ng White ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong demi-saint at kayang pumatay ng mga ordinaryong demi-saint. Dahil dito, pangalawa lamang ito sa mga puwersang may ranggong saint. Mahal kong kapatid, nagplano lang ako laban sa iyo dahil mas malakas ka kaysa sa akin. Napatawa si Hansel habang sinasabi, "Iba na ngayon. Ang batas ko ng metal ay umabot na sa pinakamataas na antas, at nalampasan na kita. Ako ang naging walang kapantay na pinakamataas na kataas-taasang Diyos. Pinili rin ako ng ama at ng mga matatanda ng angkan na maging susunod na pinuno ng angkan ng White. Hindi ka nabanta sa akin. Kaya naman, tayong magkakapatid ay dapat mamuhay ng may pagkakaisa tulad ng ginawa natin noon. Ano sa palagay mo?" Si Hansel ay malinaw na isang lobo na nakadamit tupa, nagkukunwaring hindi nakakapinsala. Ngumisi si Hanzo. "Hansel, huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Ayaw mo lang akong gawing kaaway ngayon. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ng malinaw ngayon. Hindi tayo magkapatid, tayo ay magkaibang tao. Alang-alang sa ating ama at sa ating kadugo, kakalimutan ko na ang bagay na iyan sa nakaraan. Mula ngayon, pakiusap na umakto kang parang hindi mo alam kung kailan tayo magkikita. Ngayon, pakiusap, umalis ka na." Hindi nagatubiling magsalita si Hanzo at direktang itinaboy si Hansel. Tumayo si Hansel at bahagyang ngumiti, "Dahil ayaw mo akong makita, aalis muna ako. Magkikita tayong muli sa Realm of Origin." Nang tumalikod si Hansel para umalis, nawala ang ngiti sa kanyang mukha, at malamig na kumislap ang kanyang mga mata. May bahid ng balak pumatay na makikita sa kaibuturan ng kanyang mga mata habang iniisip niya sa sarili, "Hanzo, binigyan kita ng pagkakataon dahil sa ating kadugo. Dahil hindi mo ito pinahahalagahan, kaya lang kitang patayin para maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Wala ka nang magagawa sa akin ngayon. Mas mahina ka kaysa sa akin, at hindi ganoon kataas ang iyong katayuan sa Jade Tide Heavenly Mansion. Gayunpaman, kung lalakas ka at tataas ang iyong katayuan sa Jade Tide Heavenly Mansion sa hinaharap, magiging lubhang mahirap kung mababaliktad ang ating posisyon. Sa oras na iyon, sa palagay mo ba ay masasabi mo pa rin na hahayaan mo na lang ang bagay na iyon noon?" Malinaw na nakapagdesisyon na si Hansel na patayin si Hanzo. Ang kaharian ng pinagmulan ay maaari lamang maging libingan mo.
Mahal kong kapatid, dapat mong pahalagahan ang iyong natitirang oras. Tutal, hindi ka nalalabas sa kaharian ng pinagmulan. Alam na alam ni Hansel ang kakayahan ni Hanzo. Parehong nasa ikaapat na yugto ang kanilang mga sword daw, ngunit kamakailan lamang nakalusot si Hanzo. Sa kabaligtaran, si Hanzo ay nasa ikaapat na yugto na ng maraming taon at maaaring makapasok sa ikalimang yugto sa lalong madaling panahon. Kung tungkol naman sa mga batas na kanilang naunawaan, kung si Hanzo, na nakaunawa sa batas ng pagkawasak, ay nakaunawa sa isa sa 5 elemental na batas, ang kanyang batas ay nakarating na sa pinakamataas na antas. Sa katunayan, mas maaga pa sana itong umabot sa pinakamataas na antas kaysa kay Hansel. Dahil sa talento ni Hanzo, sinubukan ni Hansel na patayin ang kanyang nakababatang kapatid noon. Sa kanyang palagay, kung hahayaan niyang lumakas si Hanzo, maghahanap lamang siya ng gulo. Habang iniisip ang talento ni Hanzo at ang katotohanang si Hanzo ay kabilang na ngayon sa Jade Tide Heavenly Mansion, mas lalong naging determinado si Hansel na paalisin si Hanzo. 4,520. Sa isang kisap mata lang, 1 taon na ang lumipas. Sunod-sunod na lumabas mula sa Realm of Origin ang pangalawang grupo ng mga tao. Maliban kay Alvin, sa 2 tao mula sa angkan ng Darfield na dinala ni Minyo sa Jade Tide Heavenly Mansion, tanging si Lando lamang ang lumabas. Si Alex, ang palakaibigang binata, ay hindi lumabas. Si Lando, na nakatayo sa tabi ni Alvin, ay nagsabi sa mahinang boses, siguro ay namatay na si Alex. Bago umalis, muling sinabi ni Lando, huwag mong pilitin ang sarili mo kung hindi ka sigurado kung papasa ka sa ilan sa mga pagsubok na iniwan doon ng lumikha ng Realm of Origin. Kung pipilitin mo ang sarili mo, baka masugatan ka. Kapag nasugatan ka na, hindi mo na kayang harapin ang kasunod na panganib. Karaniwang tahimik si Lando. Bihira siyang magsalita ng ganito karami na nagpapaalala kay Alvin tungkol sa panganib sa Realm of Origin. Naiintindihan ko, tango ni Alvin. Seryoso ang kanyang ekspresyon habang nagtatanong, plano mo bang bumalik, o susubukan mong sumali sa Jade Tide Heavenly Mansion? Susubukan kong sumali sa Jade Tide Heavenly Mansion, sabi ni Lando nang may ngiti, hindi ako isang halimaw na kababalaghan na katulad mo na nakakuha ng pabor ng Palace Master ng Golden Dragon Palace pagkarating mo pa lang. Umaasa lang ako sa swerte ko kung gusto kong sumali sa Jade Tide Heavenly Mansion. Gayunpaman, maraming tao na dumating sa pagkakataong ito ang may ganitong kaisipan din. Karamihan sa mga taong nirecruit ng iba't ibang puwersa sa mga teritoryo ng Jade Tide Heavenly Mansion ay mga cultivator na walang sekta, at natural na maganda kung makakasali sila sa Jade Tide Heavenly Mansion, isa sa pinakamalakas na puwersa sa Outer Boundary. Nang umalis si Lando at ang iba pa, dumating din ang mga tao mula sa ikatlong grupo. Mas mababa ang bilang ng namamatay sa ikalawang grupo kaysa sa unang grupo. Maliwanag, ang karanasan ng unang grupo ay nakatulong sa kaligtasan ng pangalawang grupo. Alam na ni Alvin noon pa man na ang mga taong kumakatawan sa Jade Tide Heavenly Mansion ay mapapasailalim sa ikatlong grupo. Dahil sa mga kinakailangan ng pag-unawa sa Sword Dao at pagiging nasa ilalim ng kaharian ng mga Supreme Powerhouse, mga 100 lamang sila. Kahit sa daan-daang mga prodigy sa Jade Tide Heavenly Mansion, mahirap makahanap ng maraming tao na nakakaintindi sa Sword Dao hanggang sa ikaapat na yugto. Tutal, mayroong 4 na daw ng langit at lupa, at ang Sword Dao ay isa lamang sa maraming sangay ng weapon daw. Habang tinitingnan ni Alvin ang mga tao mula sa ikatlong grupo, marami sa kanila ang inggit na nakatingin kay Alvin nang malaman nilang si Cyrus, ang Palace Master ng Golden Dragon Palace ng Jade Tide Heavenly Mansion, ay nag-imbite kay Alvin na sumali sa Golden Dragon Palace. Ang ilan sa kanila ay mukhang hindi nasisiyahan. May bahid ng inggit, selos, at puot na makikita sa kanilang mga mata nang tumingin sila sa kanya. Natural lang na walang pakialam si Alvin sa mga taong ito. Hindi siya kailanman naging taong may pakialam sa iniisip ng mga tao tungkol sa kanya. Habang tumitingin-tingin si Alvin sa paligid, napansin niya ang 2 binata na medyo magkamukha. Gayunpaman, hindi sila magkatabi at nakatayo ng medyo malayo sa isa't isa. Para silang magkapatid. Pero, kung pagbabatayan ang distansya nila, mas mukha silang estranghero.
Siguro, nagkataon lang na magkamukha sila. Napakalaki pala ng mundo. Nakakatuwa naman. Ang Jade Tide Heavenly Mansion ay nakatagpo ng dalawang estranghero na hindi lang nakakaintindi ng sword daw kahit hanggang sa ika-4 na yugto, kundi magkamukha pa nga sila. Nagkataon naman na nakatanggap si Alvin ng voice transmission mula kay Cyrus sa sandaling ito. Alvin, nakikita mo ba ang dalawang binata na magkamukha? Nakatanggap lang ako ng mensahe mula sa isa sa mga nakatatandang kapatid ko mula sa Jade Tide Heavenly Mansion. Tinanong niya ako kung maaari mo bang tulungan ang binata sa kaliwa kung makita mo ang binata sa kanan na kumikilos laban sa una sa Realm of Origin. Sinabi ng nakatatandang kapatid ko na babayaran kanya para sa pabor na ito. Ang nakatatandang kapatid ko ay isa ring demi-saint sa Jade Tide Heavenly Mansion, sabi ni Cyrus. Siyempre, pero bakit? Palace Master Dolan. Tanong ni Alvin, na nagtataka. Nasa iisang panig sila, at wala namang pakinabang ang pagpatay sa isa't isa sa sitwasyong ito. Ang binata sa kaliwa ay si Hanzo. Siya ang huling disipulo ng aking nakatatandang kapatid. Bago ka pa man umusad ilang buwan na ang nakalipas, hindi siya mas mahina kaysa sa iyo. Ang kanyang sword daw ay malapit nang umabot sa ika-5 yugto, at ang kanyang batas ng pagkawasak ay malapit na rin sa pinakamataas na yugto, sagot ni Cyrus. Nang marinig ang mga salita ni Cyrus, sumulyap si Alvin kay Hanzo. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas ang kabilang panig. Gayunpaman, dahil napakalakas ni Hanzo, bakit nag-aalala ang nakatatandang kapatid ni Cyrus tungkol sa binata sa kanan? Maaari ba itong maging isang ideya ang biglang lumitaw sa isipan ni Alvin? Kung ang kabilang panig ay isang walang kapantay na top advanced supreme god, magkakaroon ng katuturan ang mga sinabi ni Cyrus. Sa oras na ito, sinabi ni Cyrus, ang binata sa kanan ay si Hansel. Siya ang panlabas na katulong na natagpuan ng Jade Tide Heavenly Mansion. Siya ay mula sa angkan ng White sa bundok ng sword. Siya ay isang walang kapantay na pinakamataas na abanteng kataas-taasang Diyos. Ang kanyang batas ng metal ay umabot na sa pinakamataas na antas, at ang kanyang sword daw ay nasa ika-4 na antas na. Siya ang kapatid sa ama ni Hanzo. Lahat ng miyembro ng angkan ng White ay mga tagapagtatanim ng espada kaya naiintindihan nila ang sword daw. Ayon sa aking nakatatandang kapatid, minsang sinubukan ni Hansel na patayin si Hanzo upang alisin si Hanzo sa kompetisyon para sa posisyon ng susunod na pinuno ng angkan ng White. Mabuti na lang at napakaswerte ni Hanzo, at nakaligtas siya. Kalaunan, sumali siya sa Jade Tide Heavenly Mansion. Nagustuhan siya ng aking nakatatandang kapatid at tinanggap siya bilang kanyang huling disipulo. Bago ito, sadyang hindi isinama ng aking nakatatandang kapatid si Hansel sa recruitment. Gayunpaman, nabalitaan ni Hansel ang tungkol dito, at nagkusa siyang magboluntaryo upang tumulong sa Jade Tide Heavenly Mansion. Hindi na kailangang sabihin, hindi tatanggi ang mga matataas na opisyal sa ganitong alok. Gayunpaman, nararamdaman ng aking nakatatandang kapatid na may masamang intensyon si Hansel. Pinaghihinalaan niya na maaaring tangkaing patayin ni Hansel si Hanzo sa Realm of Origin. Tutal, si Hanzo ay napakatalentado, na nagbabanta kay Hansel. Kung hindi mamamatay ng maaga si Hanzo, hindi magtatagal bago maabot ng kanyang batas na magkawasak ang pinakamataas na yugto, at ang kanyang sword daw ay umabot sa ika-5 yugto, na ginagawang mas malakas siya kaysa kay Hansel. Natanto ni Alvin ang nangyari matapos niyang marinig ang mga salita ni Cyrus. Kasabay nito, nanlamig ang kanyang tingin nang muling tumingin kay Hansel. Tutal, para lang maging susunod na pinuno ng angkan, kaya pa ngang subukang patayin ni Hansel ang kanyang nakababatang kapatid. Nakakasuklam sa kanya ang ganitong pag-uugali. Kung mayroon akong nakababatang kapatid na lalaki, hindi ko siya kayang gambolain, lalo na't hindi ko siya kayang saktan para sa sarili kong kapakanan, naisip ni Alvin sa sarili. Patuloy na sinabi ni Cyrus, hindi namin sinabi ng nakatatandang kapatid ko kay Hanzo na humingi kami ng tulong sa iyo dahil likas na mapagmataas si Hanzo. Kung alam niya na hinihiling namin sa iyo na alagaan siya, tiyak na magpo-protesta siya. Baka sinasadya ka pa niyang iwasan pagkatapos niyang makapasok sa Realm of Origin. Natigilan si Alvin nang marinig ang mga sinabi ni Cyrus. Hindi lang siya mapagmataas. Hinahanap-hanap din niya ang kamatayan.
Sa tingin ba niya ay kapantay niya ang isang walang kapantay na kataas-taasang Diyos? Alam naman niya siguro ang limitasyon niya, di ba? Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay sinabihan ni Cyrus ang ikatlong grupo ng mga mahiwagang espada na pumasok sa Realm of Origin. Matapos ibigay ng lahat ang kanilang personal na spatial rings, inutusan ni Cyrus ang kanyang mga tauhan na mamahaji ng mga bagong spatial rings sa kanila. Ang mga spatial ring na ito ay dapat ibalik pagkatapos nilang makalabas mula sa Realm of Origin. Ito ay upang maiwasan ang mga tao na itago ang mga kayamanang natagpuan nila sa Realm of Origin. Matagal nang alam ng lahat ang tungkol dito kaya walang tumutol. Sige, pwede ka nang pumasok. Matapos bumagsak ang boses ni Cyrus, ang grupo ng mga tao, kabilang si Alvin, ay isa-isang pumasok sa Realm of Origin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.